Halos lahat tayo ay talagang handang piliin ang kapakanan ng ating pamilya kaysa sa ating sarili. Pero kaya mo nga rin bang piliin ang sarili mong kasiyahan kung kinakailangan? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Michael. Anak, may sweldo ka na ba? Baka naman pwede ulit ako humingi ng pabor sa'yo. Kulang na kulang kasi ang pambayad natin ng tubig at ilaw ngayong buwan. Nagbabaka sakaling tanong ni Aling Gina sa kanyang anak. Bagamat kakauwi lamang galing sa trabaho, hindi na nga nagdalawang isip pa si Michael na kunin ang kanyang pitaka para mag-abot ng pera sa kanyang nanay. Sa susunod na linggo pa po kasi ang sahod ko, Nay eh. Pero di bale, may naitabi naman po ako dito. Ito po oh. Nakangiting inabot ni Michael ang pera sa kanyang nanay at kitang-kita niya ang pag-aliwalas ng mukha nito. Dinagdagan ko na rin po yun ng 1,000 para po kahit papaano may pambili tayo ng pagkain. Kung may kailangan pa po tayong bayaran, sabihin niyo lang po sa akin ha at gagawin ko po ng paraan. Naku anak, maraming salamat talaga sa iyo ha. Kung hindi lang talaga mahina ang pasada ng tatay mo, hindi na ako manghihiram sa iyo eh. Palagi mo nilang inuuna lahat ng pangangailangan ng pamilya natin kaysa sa sarili mo. Sigurado ka ba talaga? May natitira pa para sa sarili mo? Huwag niyo na po akong isipin pa, Nay. Payuhan niyo na rin po si tatay na huwag na magtrabaho pa. Medyo matanda na rin si tatay oh. Baka magkasakit pa siya. Kaya ko naman po kayong suportahan eh. Ako na po ang bahala. Kaya ko to. Pagpapalakas ni Michael ng loob ng kanyang nanay dahil hindi nga niya gusto na mahirapan ang kanyang mga magulang. Napakabait mo talaga anak. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka matagal na tayong baon sa utang. Kaya po ako mabait dahil mabait din po kayong magulang. Kayo din naman po ang sumuporta sa akin simula noong nag-aaral pa lamang ako. Sinuportahan niyo po ako sa abot na makakaya niyo. Kaya tama lang din po na ibalik ko lahat ng kabutihang ibinigay niyo sa akin. Kung hindi rin po dahil sa sakripisyo niyo, wala po ako sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi po ako magiging isang mabuting pulis. Pagmamalaki ni Michael sa kanyang nanay, kaya mas lalo nga niya itong napangiti. Oo anak, alam namin yan. Napakagaling at napakasipag mong pulis. Kaya madalas ka nga rin pinupuri ng mga tao eh. Mahirap man ang buhay natin. Pakiramdam ko, mayaman pa rin ako. Dahil mayroon akong panganay na anak na ubod na mapagmahal at matulungin. Walang katapusan na pagpuri ni Aling Gina sa kanyang anak. At pagkatapos, mahigpit nga niya itong niyakap. Kanino pa po ba ako magmamana? Kung hindi sa inyo lang din po ni tatay. Sobrang bait nyo rin po. Natatawang sagot naman ni Michael. Ikaw talaga anak ko. Napakabulero mo talaga. O siya, maiwan muna kita dito ha. At magsasaing lamang ako. Sige po Nay. Kung kailangan niyo po ng tulong ko, tawagin niyo lamang po ako. Hindi na anak. Mas mabuti, magpahinga ka na lamang. Dahil alam kong pagod na pagod ka sa trabaho mo. Napangiti na lamang si Michael dahil sa kabaitan ng kanyang nanay. Habang nakaupo siya at nagpapahinga sa salas, muli siyang napatingin sa isang lumang picture frame kung saan kasama niya ang kanyang mga magulang. Inunan ang litratong yun noong nasa elementarya pa lamang siya at nakapaglapos bilang isang valedictorian. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil sa pagkayod ang kanyang mga magulang para lamang maigapang siya sa pag-aaral. Kaya naman ngayon, bilang breadwinner na nga ng kanilang pamilya, doble-doble nga rin talaga ang kanyang pagkayod para siya naman ang makapagpatapos sa dalawa niya nakababatang kapatid. Maya-maya pa,
Napatigil si Michael sa pag-iisip noong biglang dumating mula sa eskwelahan ang kanyang kapatid na si Cheska. Unang taon na nga nito sa kolehiyo, kaya naman lumalaki na nga rin ang manggastusin nito sa eskwelahan. Aba kuya, nandito ka na pala. Bakit parang ang aga mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Cheska at umupo sa kanyang tabi. Matagal ko na rin kasi kayong hindi nasasabayin sa pagkain eh. Kaya pinilit ko talagang umuwi ng maaga. Mas magiging busy ako sa isang linggo. Kaya sinusulit ko na rin ang oras ko dito sa bahay. Sagot ni Michael habang nakaakbay sa kanyang kapatid. Ikaw ba, Cheska? Kumusta na ang pag-aaral mo? Huwag mong sabihin sa akin na may manliligaw ka na, ha? Natatawang panunokso pa nga nito. Aba kuya, wala pa ha? Palagi ko pong inaalala yung mga bilin mo sa akin na huwag muna akong magkakaroon ng nobyo dahil bata pa ako. Gusto ko pong tuparin ang pangako ko sa inyo na makakapagtapos ako ng pag-aaral. Nahiya na rin po kasi ako sa iyo eh. Nakatungong sagot ni Cheska. Nahiya? Saan naman? Sa'yo po kuya. Ang laki na rin po kasi ng ginagastos mo sa akin. Pasensya na kuya. Kung hihingi na naman ako ng pera sa iyo ngayon ha. Napakarami lang po talaga naming proyekto. Matapos marinig ang mga salitang yun, muling kinuha ni Michael ang kanyang wallet at kumuha ng pera para iabot sa kanyang kapatid. Hindi naman maipinta sa mukha ni Cheska ang gulat noong makita niya na 500 ang ibinigay sa kanyang pera. Kuya, masyado po itong malaki. 200 lang naman po ang kailangan ko para sa project namin. Kung may matitira man dyan, itabi mo na lang para kapag nagutom ka, may pambili ka ng pagkain. At dispatches ka, nagdadalaga ka na rin. At alam ko, nagkakayayaan din kayong magkakaibigan na kumain sa labas. Kung kulang pa yan, huwag kang mahiyang magsabi sa akin ha. Basta may kailangan kayo, gagawin ko ng paraan. Napaluha talaga si Cheska dahil sa kabutihan ng kanyang nakatatandang kapatid. Maraming salamat talaga sa iyo kuya. Napakswerte ko po talaga sa inyo. Huwag kang mag-alala kuya. Balang araw po, masusukulian ko rin po ang lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Napangiti na lamang din si Michael nang mahigpit nga siyang yakapin ng kanyang kapatid. Noong magpaalam ito sa kanya para tumulong sa kusina, napatitig na lamang din si Michael sa kanyang wallet. Hindi ito ang unang beses na naubusan nga siya ng pera. Dahil noon pa man, likas na nga rin talaga siyang mapagbigay sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Ayaw niya kasing maranasan ng mga ito ang hirap na pinagdaanan niya noon, kung saan madalas naiinggit nga siya sa kanyang mga kaklase na nakakapunta sa magagandang lugar at nakakain ng mga masasarap na pagkain. Para kay Michael, tanging ang kanyang pamilya ang napakahalaga para sa kanya. At walang problema kung masimot man ang kanyang pitaka, basta maibigay niya lamang ang lahat ng mga pangangailangan ng mga ito. Bagamat madalas nga siya nakakaramdam ng pagod, ni minsan, hindi nga niya naisip na sumuko. Mataas ang kanyang pagpapahalaga sa pagiging isang pulis. Dahil bukod sa nakakapaglingkod na nga siya sa mga tao, ang trabaho rin niyang ito ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang papauwi nga si Michael galing sa kanyang duty, hindi nga niya inaasahan na isang malakas na sigaw ng babae ang kanyang maririnig. Mabilis nga niyang hinanap kung saan ito nagmula, hanggang sa nakita niya ang isang babae na tumatakbo papalapit sa kanyang direksyon. Kaagad na nga niya itong sinalubong para bigyan ng tulong. "Oh miss, ano nangyari? Ayos ka lang ba?" Nag-aalala niyang tanong ng babae. Kitang-kita nito
ang matinding takot sa mga mata niya habang pawis na pawis at hinihingal. Na nakatayo lang po ako sa may sakayan habang naghihintay ng sundo ko. Pero bigla na lang po na may tumabi sa akin na 3 lalaking lasing. Mukha po silang may masamang binabalak. Kaya mabilis po akong tumakbo. Halos maiyak-iyak at hinihingal na pagkakwento ng babae. Ganun ba? Halika, may malapit na convenience store dito sa kabilang kanto. Sasamahan muna kita hanggang sa dumating ang sundo mo. Bukal sa pusong alok ni Michael. Para tuluyang kumalma ang hinihingal na babae, bumili nga rin siya ng tubig at ibinigay dito. Noong may masamasan nga ito, muli siya nagtanong. Nga pala miss, malapit lang naman dito ang police station. Kung gusto mo, magreklamo tayo doon. O kaya naman sa susunod na muling maulit to, tumawag ka lamang sa mga pulis. Sigurado ako, matutulungan ka nila. Matapos niyang sabihin yun, kitang-kita ni Michael ang mabilis na pagbabago ng mukha ng babaeng katabi niya. Mas lalo nga kasi itong nakaramdam ng takot. Anong problema? May nasabi ba akong masama? Nag-aalalang tanong niya. Wala po kasi akong tiwala sa mga pulis. Pag-amin ng babae na nagpakirot sa puso ni Michael. Nang dahil sa takot na nararamdaman nito, nagpa siya ng alamang si Michael na huwag aminin na siya nga rin ay isang pulis. Mabuti na lamang din at tapos na nga ang kanyang trabaho at nakasuot na nga lamang siya ng civilian. Kaya hindi nalaman ng babae ang katotohanan. Bagamat nagtataka, mas nangibabaw kay Michael ang lungkot dahil nasaktan talaga siya sa tuwing naririnig niya ang kwento ng ibang tao na walang tiwala sa kanilang mga alagad ng batas. Maaari ko bang malaman kung bakit? May masama ba silang nagawa sa'yo? Wala naman po silang ginawang masama sa akin. Pero kay Daddy, marami po. Bata pa lamang po ako noon. Nasaksihan po mismo ng 2 kong mga mata kung paano saktan ng mga pulis ang daddy ko. Ginamit po nila ang mga posisyon nila para mang-abuso ng ibang tao. Kaya ito, hanggang sa paglaki ko, dala-dala ko pa rin po ang galit na yun. Umiiyak na pagkukwento nito. Ganun ba, miss? Hindi kita masisi sa nararamdaman mo dahil sarili mo yung karanasan. Pero gusto ko lang ding sabihin sa iyo na hindi lahat ng pulis ay katulad ng mga nakilala mo. Mas marami pa rin namang napakabait na pulis at tapat sa kanilang serbisyo. Sa ganitong kadelikadong sitwasyon, alam ko, makakatulong sila sa iyo para iligtas ang buhay mo. Paliwanag ni Michael sa pagbabaka sakali na mababago niya ang pagtingin ng babae sa kanyang trabaho. Pero nanatiling sarado nga ang utak ng babae. Mahirap pong ibalik ang tiwalang matagal nang nasira. Sa tuwing may nakikita akong pulis, bumabalik lang sa isipan ko lahat ng mga pinagdaanan ni Daddy. Marami naman pong pwedeng tumulong sa akin. Katulad mo. Hindi ka man isang pulis, pero sinagip mo ang buhay ko. Tinulungan mo pa rin ako. Nakangiting papuri ng babae sa kanya. Yun ba? Walang problema dun. Yun kasi ang isang mahalagang aral na itinuro sa akin ng nanay at tatay ko. Kapag may kakayahan akong tumulong, hindi dapat ako magdalawang isip na gawin yun. Sagot ni Michael na mas lalo nagpahanga sa babae. Pwede ko po bang kunin ang pangalan nyo? Pati na rin po sana ang cellphone number mo. Gusto ko lang po sanang ibalik
lahat ng kabutihang ibinigay niyo sa akin. Ako nga pala si Michael. Sa kabilang kanto lamang ang bahay ko. Kaya kung kailangan mo ng tulong ko, pwede mo akong lapitan. Ako naman po si Luisa. Maraming salamat talaga sa tulong mo ha. Tatanawin ko ito bilang isang malaking utang na loob. Matapos ang gabing yun, hindi na nga nawala sa isipan ni Luisa ang matapang na lalaki na tumulong sa kanya. Mabuti na lamang din at nakuha nga nito ang number niya. Kaya naman kinabukasan, tinawagan nga niya ito para makipagkita. Hinintay niya si Michael sa tapat ng convenience store kung saan nga sila nag-usap noong isang gabi. Kanina ka pa ba dito? Pasensya ka na ha. At ngayon lamang natapos ang trabaho ko. Nahihiyang sambit ni Michael habang nagkakamot ng kanyang batok. Kakarating ko lang din naman. Tumawag ako sa iyo dahil gusto ko sana na ayain kang lumabas. Hindi kasi ako mapakali habang hindi ko nasusuklian ang kabutihang ipinakita mo sa akin. Nakangiting paliwanag nito. Nakakaya naman. Dapat hindi ka na nag-abala pa, Luisa. Sa katunayan nga niyan, hindi talaga ako tumatanggap ng kapalit sa tuwing mayroon akong tinutulungan. Sayang naman po ang biyahe ko kung tatanggayin mo lamang ako. Bakit? Mag-isa ka na naman bang pumunta dito? Dapat talaga, hindi na lumalabas ng mag-isa dahil masyado ng delikado. Alam mo naman ang panahon ngayon, napakarami na talaga ng masasamang loob sa paligid. Nag-aalalang sambit ni Michael na mas lalong nagpapangiti kay Luisa. Hindi naman ako mag-isa dahil nagpahatid ako sa driver ko. Susunduin na lamang niya ako mamaya pagkatapos natin kumain. Saglit na napatulala si Michael sa isang itim na mamahaling kotse na itinuro ni Luisa. Hindi niya lubos akalain na sa simpleng pananamit nito ay ubod pala ito ng yaman. Mabuti na lamang din at nakapagpalit na nga siya ng damit bago pa siya magpakita dito. Dahil sa ngayon, wala pa nga talaga siyang balak na aminin ng katotohanan na isa nga rin siyang pulis. Masayang-masaya nga rin kasi siya sa muli nilang pagkikita at hindi niya gustong sirain ang isang espesyal na pagkakataong ito. Habang kumakain silang dalawa, napakarami nga rin itong baong kwento na mas lalo nakapagbigay sa kanya ng interes. Kabilang na doon ang tungkol sa buhay at trabaho nito. Bata pa lamang ako noong mawala si Mami sa amin dahil sa sakit niyang cancer. Noong una, hindi ko talaga yun matanggap dahil nasanay ako na palagi ko siyang kasama sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pagtulog. Buong akala ko nga noon, hindi na magiging maayos pa ang buhay ko. Mabuti na lamang talaga at nandyan si Daddy. Siya ang nagbigay ng lahat ng puwang sa puso ko. Kaya naman, sa tuwing mayroong nananakit sa kanya, galit na galit talaga ako. Pagkukwento ni Luisa, kaya't lihim na napahanga si Michael sa katapangan niya. Sa ngayon, ako ang tumatayong sekretary ni Daddy sa kumpanya niya. Gusto ko kasing malaman ang lahat ng tungkol sa trabaho niya para kapag nasa akin na ang kumpanya namin, magagawa ko rin ng tama ang trabaho ko. Ayaw kong sayangin lahat ng pinaghirapan ni Daddy. Nakangiti pa nga nitong dugtong. Hindi naman maiwasan na makaramdam ng lungkot si Michael noong mapagtanto niya na malayo pala talaga ang estado ng kanilang buhay. Marami nga rin kasi talaga siyang kilalang mayaman at karamihan sa mga yun ay puro mata pobre. Hindi pa naman sila lubusang magkakilala ni Luisa. Kaya natatakot nga siya na baka mayroon nga rin itong ganoong ugali. Teka nga Michael,
Kanina pa ako nagkukwento dito oh. Ikaw naman kaya magkwento. Natatawang sambit ni Luisa. Ako kasi, sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang car wash boy. Minsan naman kapag sinuswerte, namamasukan din ako sa ibang trabaho para mayroon akong racket. Pagsisinungaling ni Michael. Pero hindi nga niya inaasahan na mas lalong tataas ang paghanga sa kanya ni Luisa. Wow! Napakasipag mo naman pala eh. Ganun talaga Luisa. Kailangan ko magdoble kayod. Dahil ako ang breadwinner ng pamilya namin. Gusto ko maibigay lahat ng pangangailangan nila. Pangarap ko kasi na magkaroon din sila ng magandang buhay. Huwag kang mag-alala Michael. Kahit ang pinaka-imposibleng bagay pa sa mundo, ay maaari mong makuha. Basta marunong ka lamang na magsumikap sa buhay. Hindi at naman ipinanganak ng mayaman ang mga magulang ko. Pero pinaghirapan nila na maitaguyod ang negosyo namin. Hanggang sa unti-unti itong lumaki at umasenso. Nang dahil sa mga sinabi ni Luisa, mabilis na nawala ang lahat ng pagod ni Michael mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa tuwing nakakausap niya ito, mabilis nga rin nawawala ang lahat ng kanyang mga problema. Kaya naman, ang pagkikitang yun ay nasundan pa nga ng nasundan hanggang sa tuloy na nga rin naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Bagampat nagkaroon na nga ng isang espesyal na pakiramdam si Michael para kay Luisa, itinago pa nga rin niya ang totoo na isa nga siyang pulis sa takot na masira ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Isang araw, habang magkasama nga sila ni Luisa sa isang mall, tumitingin nga si Michael ng maaari niyang regalo sa kanyang kapatid. Sa tingin mo ba Luisa, magugustuhan kaya ito ni Cheska? Ipinakita nito ang isang pares na rubber shoes. Oo naman, napakabait din naman ng kapatid mo. Kaya sigurado, kahit ano namang regalo ang ibigay mo sa mga kapatid mo, magugustuhan nila yun. Pero sigurado ka ba Michael? Yan ba talagang bibilhin mo? Paano naman ang sarili mo? Okay lang ako. Ayos pa naman itong sapatos ko eh. Nagagamit ko pa naman. Pagmamalaki ni Michael. Kaya't napatingin si Luisa sa suot nito. Halatang lumang-luma na ang sapatos nito. At minsan, ay napapansin nga niya na bumubuka na nga rin ito sa sobrang kalumaan. Michael, tandaan mo, hindi rin naman masama na magbigay ka rin para sa sarili mo. Huwag kang mag-alala Luisa. Ayos lang ako. Magkasunod lang din kasi ang kaarawan ni Cheska at ang tatay ko eh. Kaya kailangan ko rin na makapag-ipon para sa next month. Sa tuwing lumalabas sila, mas lalong nahuhulog ang loob ni Luisa para kay Michael. Dahil palagi nga nitong inuuna ang pamilya nito kaysa sa kanyang sarili. Kaya naman, napagpasyan nga ni Luisa na siya na lamang din ang magbigay ng regalo dito. Sa mga sumunod na araw, nagulat na nga lamang si Michael sa ibinigay ni Luis na regalo para sa kanya. Luisa, ano to? Ikaw talaga oh. Hindi mo naman kasi talaga kailangan na magbigay ng mga mamahaling bagay sa akin. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito. Pagtanggi ni Michael sa lahat ng mga ibinibigay ni Luisa. Gusto lang naman kitang pasayahin. Nakikita ko kasi kung paano mo ibigay lahat sa pamilya mo. Kahit na sa'yo, wala nang natitira pa. Gusto ko ring maranasan mo kung paano maalagaan, Michael. Sa halip na gumaan ang loob, kitang-kita ni Luisa na mas lalong lumungkot ang mukha ni Michael. Ayoko lang din kasi talaga na may masabi sa ating masama ang ibang tao.
Lalo pa, alam naman natin, napakayaman mo. At kami, mahirap lang. Gusto kong patunayan sa kanila na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Na hindi tumitingin sa estado ng buhay mo. Mahigpit na hinawakan ni Luisa ang kamay ni Michael para pag-aanin ang loob nito. Michael, lahat ng mga material na bagay na ibinibigay ko sa iyo, bukal yan sa kalooban ko. Isa pa, huwag mo na rin isipin pa ang sasabihin ng ibang tao. Alam mo ba, si Daddy nga botong-boto sa iyo. Alam niya rin ang estado ng buhay mo dahil madalas kitang ikinakwento sa kanya. Kapag naging nobyo na kita, dadalhin kita sa amin para ipakilala kay Daddy. Kaagad na napawi ang lungkot na nararamdaman ni Michael dahil sa mga salitang narinig niya. Maraming salamat talaga sa kabutihan at pagmamahal mo, Luisa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano ako swerte na nakilala kita. Sa pagkakataong yun, nakasisiguro na nga si Luisa na si Michael na nga ang tanging lalaki na gusto niyang makasama habang buhay. Hinihintay niya lamang din talaga ang kaarawan nito dahil gusto nga niya itong sagutin sa mismong espesyal na araw na yun. Habang lumilipas ang araw, mas lalong tumitibay ang kanilang samahan. Mas nadagdagan pa nga ang galak sa puso ni Luisa nang formal na nga siyang ipakilala ni Michael sa pamilya nito. Tama nga po si Kuya. Napakaganda niyo po, Ate Luisa. Magalang na papuri ni Cheska sa kanya. Alam mo ba, Luisa, buong akala ko noon, wala na talagang interes si Michael sa kahit na sinong babae dahil masyado siyang tutok sa pagtatrabaho niya. Mabuti na nga lang talaga at dumating ka sa buhay niya. Napapansin ko kasi na madalas na nga siya nakangiti. At alam ko, dahil yun sa'yo, tuwang-tuwa na sambit ni Aling Gina. Saksi rin naman po ako kung gaano siya kasipag at kabuting tao. Yun po ang mga bagay na labis kong nagustuhan sa kanya. Pero Iha, matanong ko lang din, hindi kami tulad ng pamilya mo na may marangyang buhay. Napakalayo ng estado niyo ni Michael sa isa't isa. Sigurado ka ba talaga? Gusto mo siya? Pagsingit naman ng tatay ni Michael sa usapan. Dennis, ano ba naman yung tanong mo? Mabilis na suway ni Aling Gina at pagkatapos ay muli itong humarap kay Luisa. Naku Iha, pagpasensyahan mo na lamang kung napakarami naming tanong ha. Naninibago lang talaga kami dahil ikaw ang unang babae na ipinakilala sa amin ni Michael. Wala pong problema tita. Ayos lang din naman po yun. Gustong-gusto ko nga po na nagtatanong po kayo sa akin para makilala niyo po ako. At ganoon din naman po ako sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po kung gaano niyo kamahal ang anak niyo. Kaya susubukan ko rin po na pantayin yun. Noong una pa lang po talaga, alam ko na ang estado ng buhay ni Michael. At minahal ko po talaga siya sa kung sino at ano siya. Nakangiting kwento ni Luisa. Mabuti naman kung ganoon Iha. Masaya-masaya kami dahil nakilala ka na namin lahat. Kaya kung gusto mong mamasyal dito, magsabi ka lang ha, para makapagluto ako ng mas marami. Palaging bukas ang bahay namin para sa'yo. Hindi mapantayan ang tuwang nararamdaman ni Luisa. Sa puntong yun, wala na nga talaga siyang mahihiling pa. Dahil alam nga niya sa kanyang sarili na napakswerte nga niya kay Michael.
Subalit, hindi nga niya inaasahan na mapuputol ang kasiyahang yun dahil sa isang revelasyon na kanyang natuklasan. Nagawa pa nga ring itago ni Michael ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil kinausap niya ang kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang na huwag sabihin kay Luisa kung ano ang kanyang trabaho. Pero isang araw, habang masaya nga sila na namamasyal sa parke, nagulat na nga lamang silang dalawa nang makarinig nga sila ng isang malakas na sigaw mula sa isang babae. Kitang-kita nga ni Luisa ang mabilis na bagsaklolo ni Michael. Mabilis nitong hinabol ang magnanakaw. At sa sobrang pag-aalala, mabilis nga rin siyang sumunod dito. "Bitawan mo ako! Wala po akong kasalanan!" sigaw ng lalaki. "Huwag ka naman laban pa! Kitang-kita ko ang pandurukot na ginawa mo sa babaeng ito. Hindi ka man lang ba nahihiya sa ginawa mo?" Galit na sambit ni Michael. "Ano bang pakialam mo? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala akong kasalanan." "Wala ka nang magagawa pa dahil nahuli na kita. At huwag ka nang umasa na makakatakas ka pa. Tingnan mo nga, napakalaki naman ng katawan mo. Sa halip na gumawa ng masama, bakit hindi mo na lang subukan na humanap ng maayos na trabaho? Ang dami-dami mo namang sinasabi. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Ha?" Panlalaban pa nga ng magnanakaw. Maya-maya pa, may dalawa pa nga itong kasabwat na dumating. Mas dumami nga rin ng mga tao sa parke na nakakita ng kaguluhang ito. "Oo nga naman, sino ka ba sa tingin mo? Tingnan mo nga yung suot mo. Mas mukha ka pa nga magnanakaw sa amin eh." Malakas na tawanan ng tatlong lalaki. "Kung ako sa'yo, tatakbo na lamang ako palayo at hindi na mangingialam pa. Ang dami nang nanonood sa atin. Sa tingin mo ba, sino mas paniniwalaan nila? Kaming tatlo o ikaw na mag-isa at walang kakampi?" Napangisi na nga lamang si Michael dahil sa kayabangan ng tatlong lalaking ito. Kapag pinakawalan niya ang mga ito, para sa kanya, mas lalo lamang talagang dadami ang mga inosenteng tao na mabibiktima nila. Kaya't napagpasyahan na nga niya na kunin ang kanyang ID na nakalagay sa kanyang bulsa. Kaagad silang napatigil sa tawanan noong ipakita niya ang kanyang hawak. "Isa akong pulis. Sa tingin nyo, sige, sino na ang paniniwalaan sa atin ngayon? Kayong tatlong magnanakaw o ako?" Tuluyang nanlamig mula sa kinatatayuan ang tatlong lalaki dahil sa kanilang mga narinig. Bago pa man sila tuluyang makatakbo, may mga iba pang pulis ang dumating para dalhin na nga sila sa presinto. Masayang masaya talaga si Michael sapagkat may bago na naman siyang natulungan. Pero mabilis nga ring napawi ang kanyang ngiti noong mapagtanto niya na kasama nga pala niya si Luisa. At ngayon, nakita na nga nito ang lahat. Base sa ekspresyon ng mukha nito ngayon, mukhang narinig nito ang lahat ng kanyang mga sinabi. Michael, tama ba ang mga narinig ko? Isa kang pulis?" Hindi makapaniwalang tanong nito. "Magpapaliwanag ako, Luisa. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Paano mo nagawa na magsinungaling sa tagal ng pagkakakilala natin? Puro pala kasinungalingan ang mga sinasabi mo." Nagsimula nang umiyak si Luisa sa kanyang harapan. Sinubukan nga niya itong lapitan, pero patuloy nga lamang ito sa pag-atras papalayo sa kanya. "Tama lahat ng narinig mo.
Isa nga akong pulis. At mahal na mahal ko ang trabahong ito. Nagawa ko lamang talagang itago ang katotohanan sa iyo. Dahil natakot din ako na baka masira ang samahan natin. Nabanggit mo kasi sa akin noon na galit ka sa mga pulis at wala kang tiwala sa kanila. Wala kang tiwala sa amin. Pasensya ka na, Luisa. Pasensya ka na kung nagawa ko ang lahat ng ito. Pero maniwala ka. Lahat ng ipinakita na pagbabalag ako sa iyo. Lahat ng sinasabi ko sa iyo. Totoo yun lahat. Naiiyak na nga rin paliwanag ni Michael. Pero sa halip, napakinggan nga siya ng babaeng minamahal niya. Mas lalo nga lamang itong nagalit sa kanya. Galit na galit din ako sa mga taong sinungaling. Michael! Masyado pa namang mataas ang tingin ko sa iyo. Pero ikaw pala, lolokohin mo lang din ako. Luisa naman, hindi ganun yun. Patawarin mo ako. Sobra-sobra nga talaga ang pagsisisi ni Michael para sa lahat ng mga nagawa niya. Pero kahit ilang beses pa nga siyang humingi ng paumanhin, hindi na nga niya muling nakita pa ang napakagandang ngiti ni Luisa. Wala nga itong ibang emosyon ngayon kung hindi ang galit at pagkamuhi. Simula sa araw na ito, huwag ka na magpapakita pa sa akin, Michael. Hindi ko gusto na makipagrelasyon sa mga lalaking sinungaling. Napaiyak na nga lamang talaga si Michael nang tuluyan na nga siyang iwan ng babaeng minamahal niya. Simula nga rin noon, hindi na nga ito muling bumisita pa sa kanilang bahay. Hindi na nga rin ito sumasagot pa sa kahit nung tawag o text niya. Naging malamig na nga ang pakikitungo sa kanya ni Luisa. At umabot nga rin sa punto na ilang araw na nga rin silang hindi nagkikita. Napansin naman ng kanyang nanay ang kanyang nararamdamang lungkot. Kaya't nagkaroon sila ng isang masinsinang pag-uusap. Nay, hindi ko naman po talaga gusto na magsinungaling kay Luisa. Pinangunahan lamang po talaga ako ng matinding takot. Mahal na mahal ko po siya. Kahit na sobra ko po siyang saktan. Anak, naiintindihan naman kita. At naiintindihan ko rin ang pinanggagalingang galit ni Luisa. Bigyan niyo lang din ng sapat na oras ang isa't isa para makapag-isip-isip. Payo ng kanyang nanay na si Aling Gina. Siguro nga po, Nay. Ito na po ang senyales na hindi talaga kami para sa isa't isa. Bakit mo naman nasabi niyan, anak? Simula noong makilala mo si Luisa, nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa buhay mo. Ramdam ko kung gaano mo siya kamahal. At alam ko rin, hindi mo siya susukuan. Mas lalong lumungkot ang mukha ni Michael dahil sa mga salitang narinig mula sa kanyang nanay. Tama ka po, Nay. Mahal na mahal ko po siya. Pero masyado siyang mataas. Kahapon po kasi, lihim ko siyang binisita. At doon ko po natsaksihan kung gaano talaga karangya ang buhay niya na masigit pa sa inaakala ko. Gusto ko pong harapin ang daddy niya para humingi ng kapatawaran. Pero pinanghihinaan talaga ako ng loob. Madalas pong sumasagi sa isipan ko na ako, wala rin naman talaga akong bagay na may pagmamalaki. Umiiyak na sambit ni Michael.
Anak, normal lang din naman sa dalawang taong nagmamahalan ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Katulad na lang namin ng tatay mo. Kami, marami rin kaming bagay na hindi pinagkakasunduan. Pero sa uli, nagkakaayos pa rin kami. Alam ko ngayon din ang mangyayari sa inyo ni Luisa. Pagpapalakas ng loob ni Aling Gina sa kanyang anak. Sana nga po talaga, Nay. Magkaayos na po kami. Pero kung sakali man din po na hindi talaga ako gustong makausap pa ni Luisa, maluwag ko po itong tatanggapin sa kalooban ko. Kahit na masakit pa. Mahal na mahal ko po talaga siya. At wala na rin po akong ibang ihilingin pa kung hindi ang kasiyahan niya. Bagamat napakabigat sa kanyang loob, mas pinili pa nga rin ni Michael na magpakatatag at magpatuloy sa buhay. Mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang trabaho para lalong makatulong hindi lamang sa kanilang pamilya, kung hindi pa rin na rin sa ibang tao. Samantala, labis naman nasaktan si Luisa dahil hindi pa nga niya tuluyang matanggap na nagsinungaling nga sa kanya ng napakahabang panahon si Michael. Napansin naman ng kanyang daddy ang palagi niyang pagkatulala sa trabaho, kaya't nagkaroon nga rin sila ng isang masinsinang pag-uusap. Sinabi ng kanyang daddy sa kanya na hindi mawawala ang galit sa puso niya kung hindi siya marunong tumanggap ng kapatawaran. Nang dahil sa usapang yun, nabigyang linaw na nga rin ang kanyang isipan. Sa loob ng ilang linggo nga nilang hindi pagkikita, doon naramdaman ni Luisa kung gaano nga talaga niya kamahal si Michael sa kabila ng kasalanan na nagawa nito. Kaya naman, hindi na nga rin siya nakatiis pa upang muli nga itong puntahan sa mismong kaarawan ni Michael. Halika, Iha. Maupo ka muna. Mamayang 6:00 pa kasi matatapos ang duty ni Michael. Pero sigurado ako, oras na umuwi siya, matutuwa talaga siya. Dahil muli ka na niya makikita, makakausap. Nakangiting sambit ni Aling Gina. Pasensya na rin po kayo, tita. Alam ko po na pati kayo nadadamay na rin dahil sa kalungkutan ni Michael. Masama lang po talaga ang loob ko dahil sa pagsinungaling niya sa akin. Pero ngayon po, wala na po ako nararamdamang galit. Gustong gusto ko na rin po siyang makita. Miss na miss ko na rin po si Michael. Pag-amin naman ni Luisa. Nagsinungaling man po si Kuya, Ate Luisa. Pero alam ko po, may malalim po siyang rason kung bakit niya ginawa yun. Totoo pong mahal na mahal ka niya, Ate Luisa. Palagi nga po niyang sinasabi sa akin na kapag nagkaayos kayo, hindi na po siya magsisinungaling pa. Dahil ayaw rin po ni Kuya na nasasaktan ka. Napangiti na lamang din si Luisa dahil sa sinabi ni Cheska. Masaya siya sapagkat kahit na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni Michael, parehong suportado ng kanilang pamilya para bigyan sila ng payo at gabay. At dahil gusto niyang makabawi, tumulong na nga rin siya sa pagluluto at paglalagay ng dekorasyon para sorpresahin si Michael. Samantala, noong makauwi na nga si Michael, napaiyak na lamang din siya dahil ang pinakamagandang regalo na kanya natanggap ngayon ay ang kapatawaran ng nag-iisang babae na sobrang niyang minamahal. Happy birthday, Michael! Pasensya ka na kung ilang linggo kitang hindi kinausap, ha. Sa loob ng mga araw na yun, doon ko lamang din napagtanto na hindi ko rin talaga kaya kung mawawala ka sa buhay ko. Pag-amin ni Luisa habang lumuluha
Bunga ng matinding pangungulila. Hindi na nga nakatiis pa si Michael at mahigpit nga niya itong niyakap. Maraming salamat, Luisa, dahil pinatawad mo na ako. Pangako, babawi ako sa iyo. Hindi ko nahayaan na muli pa kitang masaktan. Tama na ang drama, Michael. Sige, buksan mo na ang regalo ko. Sigurado ako, magugustuhan mo yan. Nang buksan ni Michael ang isang kahon, nakita nga niya ang ilang pares ng uniforme na pangpulis. Hindi siya lubos makapaniwala na ito nga ang kanyang matatanggap. Gusto ko nang malaman mo, Michael, na suportado na kita sa trabaho mo. Pero Luisa, hindi ba't ang sabi mo sa akin noon, ayaw mo sa mga pulis? Dahil sa ginawa nila sa daddy mo? Dati yun, Michael. Pero simula noong makilala kita, binago mo ang pananaw ko sa buhay. Pinatunayan mo sa akin na hindi lahat ng pulis ay mayroong masamang intensyon, dahil marami pa rin sa kanila ang lubos ng mapagkakatiwalaan. At isa ka na doon. Sana lang talaga dumami pa ang katulad mo na nanatiling mabuti at tapat sa kanilang serbisyo. Maraming salamat sa tiwala, Luisa. Pinapangako ko sa iyo, hindi na ako magsisinungaling pa. At gagawin ko rin ang lahat para protektahan ka. Mahigpit na hinawakan ni Michael ang dalawang kamay ni Luisa. Masayang masaya ako dahil muli tayo nagkaayos, Michael. Ipinapangako ko rin sa iyo na kung sakali man na may dumating na problema sa atin, na susubok sa relasyon natin, hindi ko na yung tatakasan pa at sabay natin yung harapin. Walang kapantay ang ligayang nadarama ni Michael sa lahat ng mga magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Dumoble pa ang kanyang kaligayahan, lalo na sa araw ding yun, sinagot nga rin siya ng babaeng nililigawan niya. Mula sa araw na yun, mas lalong tumibay at lumalim ang kanilang relasyon na puno ng tiwala at pagmamahal. Ang kwento nila Michael at Luisa ay nagpapakita ng mahalagang aral tungkol sa katatagan, pagpapatawad, at ang tunay na halaga ng pagmamahal sa kabila ng kanilang magkaibang estado sa buhay. Si Michael, sa kabila ng hirap at bigat ng kanyang mga responsibilidad, ay natutong magpakatatag, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kung hindi para na rin sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Bilang isang pulis, sinasabi niya ang kanyang sariling pagod at hirap para makapagsilbi sa kanyang kapwa. Si Luisa naman, kahit mayroong itinanim na galit dahil sa masamang karanasan ng kanyang pamilya sa mga pulis, ay natutong buksan ang kanyang puso sa kapatawaran. Sa uli, napagtanto niya na mas matibang pa rin ang pagmamahal. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na sa anumang relasyon, mahalaga ang pag-unawa at ang pagpapatawad, dahil dito uusbong ang isang mas matibay na relasyon. Noong personal na nga rin makilala ng daddy ni Luisa itong si Michael, tuwang-tuwa nga rin ito sa kabaitan ni Michael. Sila nga rin mismo ang kusang tumulong kay Michael para suportahan nga rin ang kanyang pamilya, dahil alam nga nila ang hirap ni Michael sa pagiging breadwinner ng kanilang pamilya. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng lalaking si Michael. Sa kwentong ito ay pinapaalam, walang masama kung tayo ay magpapakatotoo, dahil ang pagpapakatotoo ay siyang maaaring magbigay sa atin ng tunay na kaligayahan
na ating ninanais. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.